Si Jero ay isang middle-aged assassin na bihasa sa paggamit ng poison, pero may isa siyang malaking problema, lahat ng kaibigan niya ay may asawa na habang siya ay hindi pa nakakakuha ng girlfriend, kaya kailangan na niyang may gawin bago siya tuluyang tumandang binata. Sa isa sa mga mission niya, inatasan siyang patayin ng isang Yakuza president, at ang presidenteng iyon ay kasalukuyang parang nakikipagkarera sa lung cancer habang nakaupo sa halos hubad na mga lalaki na ginawang parang furniture, na medyo kakaiba pero mukhang Randy kung tatanungin mo ako. Isang selebrasyon ito para ipagdiwang ang pinakabagong tagumpay ng kanilang grupo, kaya nag-order ang presidente ng wine para sa lahat, pero bilang pag-iingat, pinatikim muna niya ito sa kanyang pinaka-pinagkakatiwalaang poison taster para masigurong hindi ito lason. Uminom ang taster at matapos makumpirmang walang masamang epekto ang wine, saka palang uminom ang presidente, ngunit ilang sandali lang ay bigla siyang nagluwa ng dugo dahil nalasan pala ang wine, at ang may kagagawan nito ay si Jero, na lihim na naglagay ng poison sa wine habang nakadisguise bilang waiter. Matapos makumpleto ang kanyang trabaho, tahimik siyang nakihalo sa crowd na parang walang nangyari, isang normal na araw lang sa trabaho para sa kanya. Ngunit habang pauwi, napansin niya ang isang magandang babae na nakikipag-flirt sa isang lalaki sa loob ng kotse, at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting selos, hanggang sa sobrang pagka-distract ay diretsong nabangga siya sa isang poste ng ilaw. Maya-maya pa, nakabalik din siya sa kanilang base kung saan kinuwento niya sa kanyang kapatid kung paano naging matagumpay ang mission, at bagamat natuwa ang kapatid niya, nagtaka ito kung paano niya naipasok ang poison sa wine nang hindi ito nahalata ng poison taster. Ipinaliwanag ni Jero na hindi niya ito nailasutan, sa halip, pinlano niya ang lahat at ginawa niyang immune ang taster sa partikular na poison na ginamit niya. Sa loob ng 3 buwan, palihim niyang hinahaluan ng maliliit na dose ng lason ang pagkain ng taster dahil mas madali itong lapitan kaysa sa boss, at nang makabuo na ng sapat na resistance ang katawan nito, hindi na nito matutukoy kung may poison ang wine, kaya kampante nitong binigyan ng go signal ang presidente na inumin ang kontaminadong alak. Humanga ang kapatid niya sa sobrang talinong plano, pero nagulat din ito dahil mukhang napakahirap gawin ito, at inamin ni Jero na nakakainis nga itong proseso pero ito ang pinakamainam na paraan dahil walang maghahihinala na gagamit ang isang assassin ng ganitong kakomplikadong scheme. Natuwa ang kapatid niya na ligtas siyang nakabalik, ngunit may isa pa pala itong gustong pag-usapan kaya tinanong niya si Jero kung naisip na ba nitong magpakasal, dahilan para mabilaukan si Jero sa kinakain niya dahil sensitibong usapin ito para sa kanya, sapagkat naniniwala siyang imposibleng magkaroon siya ng normal na relasyon lalo na sa uri ng trabaho niya. Hinikayat siya ng kapatid niya na pag-isipan muli ito, ngunit sinabi ni Jero na wala na itong dapat isipin dahil gusto na ng kanilang lola na pumili ng isa sa kanila bilang bagong pinuno ng Poison Clan, at noong tinanggihan niya ito dahil single siya, agad siyang ipinareha ng lola niya sa isang estranghero mula sa branch family at muntik na siyang pilitin na magpakasal sa mismong sandaling iyon. Kahit na nakaiwas siya, iyon ang dahilan kung bakit wala siyang balak magpakasal sa ngayon. At kontento na siya sa ideya na magtatapos sa kanya ang lineage ng Poison Clan bilang huling Poison Master. Kinagabihan, lumabas si Jero para makipagkita sa isa niyang matagal ng kaibigan na si Bugmaster, at naupo silang dalawa para uminom. Binanggit ni Bugmaster na narinig niyang may 3 ng anak ang Needle Master, at natuwa si Jero para rito, pero alam niyang hindi niya mararanasan ang ganong buhay dahil mananatili siyang single habang buhay. Pero kahit papaano, nandyan naman si Bugmaster para samahan siyang maging single. Ngunit may nais palang sabihin si Bugmaster kay Jero, inihayag niyang iniisip na rin niyang magpakasal sa lalong madaling panahon, at nagulat si Jero sa narinig. Ipinaliwanag ni Bugmaster na kamakailan lang ay may nakilala siyang mabait na babae na tanggap siya kung sino siya, kaya pakiramdam niya ay kaya niyang makasama ito habang buhay. Hindi makapaniwala si Jero na ang taong ang specialty ay Bugs pa ang naunang makahanap ng magandang partner kaysa sa kanya, pero sa kabila nito, masaya siya para sa kaibigan at binati niya ito. Siniguro ni Bugmaster kay Jero na kahit magpakasal siya ay hindi magbabago ang pagiging best friends nila, at natuwa si Jero doon, pero aminado siyang kahit papaano ay naiinggit siya dahil hindi niya man lang maisip kung paano siya makakahanap ng perpektong asawa. Makalipas ang ilang oras, inimbitahan si Jero sa base ni Gold dahil may pabor itong gustong ipagawa. Ang prinsipyo ni Jero ay nagbibigay siya ng cleaning services sa tamang presyo basta't masama ang target, kaya iyon ang dahilan kung bakit siya pinapunta roon. Bilang bonus, inalok siya ni Gold na mag-enjoy muna kasama ang mga secretary bago siya magsimula, ngunit tinanggihan ito ni Jero dahil hindi niya kayang gawin ang ganong bagay at gusto na lang niyang matapos agad ang trabaho. Ipinakilala ni Gold ang target na si Mike Kinasaki, isang marriage con artist na niloko ang mga tauhan ni Gold at kinulimbat ang pinaghirapan nilang pera sa pamamagitan ng pagpapanggap na umiibig sa kanila,
Sapat na iyon para pumasa sa criteria ni Jero, kaya agad siyang kumilos at tinurukan si May ng isang nerve toxin. Ipinaliwanag niya na sa susunod na ilang minuto, mararamdaman ng bawat nerve sa katawan nito na parang isa-isang pinupunit, at magiging conscious siya sa bawat sandali ng paghihirap. Ngunit hindi nagpakita ng takot si May at sa halip ay kinakabahang sinabi na kamukha raw niya ang kanyang first love, pero alam ni Jero na sinusubukan lang nitong makatakas sa sitwasyon gamit ang pagfa-flirt, tulad ng ginawa nito sa iba. Inamin ni May na niloko niya ang mga tao, pero sinabi niyang may dahilan siya, kailangan niyang kumita ng sapat na pera para mabayaran ang hospital bills ng kanyang may sakit na kapatid, bagamat inaamin niyang mali pa rin ang kanyang ginawa. Sinabi rin niyang masaya na siya na ang huling sandali niya ay ginugugol habang nakatingin sa mukha na kahawig ng taong minahal niya. Unti-unti nang nararamdaman ni May ang epekto ng poison at malinaw na ang lahat ng sinabi niya ay paraan lamang para galawin ang damdamin ni Jero. Ngunit kung iniisip mo kung sapat bang utu-uto si Jero para mahulog sa isang taong kumpirmadong love con artist, oo nga. Bigla namang nakatanggap si Jero ng tawag mula sa kanyang kapatid, at humingi ito ng paumanhin dahil tinatawagan siya habang nasa gitna siya ng trabaho, ngunit kailangan na raw nitong bumalik sa main family branch kaya gusto niya itong ipaalam bago siya umalis. Nagulat si Jero kaya tinanong niya kung ano ang nangyayari, at ipinaliwanag ng kapatid niya na si Ryuso ang kanilang lola sa paghahanap ng heir. Dahil wala pa siyang asawa at hindi siya pumayag sa arranged marriage, siya na lang ang papalit. Sinubukan ni Jero na pigilan siya at sabihing hindi niya kailangang gawin iyon, ngunit sinabi ng kapatid niya na wala siyang kakayahang tumakas sa main family, at alam niyang kung tatanggi siya ay malamang naaalisan siya ng kalayaan at gagawing parang baby-making machine, kaya kung iyon ang kapalit, mas pipiliin na lang niyang sundin ang kagustuhan ng kanilang lola. Tinanong ni Jero si Ichari kung ano ang gagawin niya sa kanyang girlfriend, at sinabi nitong wala siyang choice kundi makipaghiwalay. Sinabi ni Jero na huwag niyang gawin iyon, ngunit sumigaw ang kapatid niya na iyon lang ang paraan dahil ayaw niyang si Jero ang magsakripisyo kapalit niya. Totoo na ayaw ni Jero sa arranged marriage, pero ayaw din niyang pagdaanan iyon ng kapatid niya, kaya nakaisip siya ng plano, lumapit siya kay May at sinabi na kung gusto nitong mabuhay, kailangan nitong pumayag na pakasalan siya, dahil kahit papaano ay siya na ang pipili at attracted na rin siya rito, kaya tinanong niya kung game ba ito. Nang marinig iyon, ngumiti si May nang may ginhawa, ngunit agad nitong sinabi, hell no. Hindi iyon inaasahan ni Jero matapos ang lahat ng sinabi ni May kanina, ngunit ginawa lang pala niya iyon para inisin siya bilang huling ganti bago siya mamatay, dahil bakit nga naman siya papayag pakasalan ng isang taong nagpropose sa kanya ilang sandali lang matapos tangkaing patayin siya. Napagtanto ni Jero na may punto ito dahil hindi rin naman siya papayag sa ganong sitwasyon, at idinagdag pa ni May na kung seryoso talaga siyang makahanap ng asawa, kailangan niyang maging tapat sa sarili niyang nararamdaman, kung hindi ay hinding-hindi siya makakahanap ng para sa kanya. Sa sandaling iyon, tinawag siya ni Gold sa comm system at tinanong kung maaari bang bilisan niya dahil gusto na nitong makita siyang patayin si May, ngunit malalim ang iniisip ni Jero, may panuntunan siya na pinapatay lang niya ang mga taong tunay na masama at deserving mamatay, hindi dahil sa hustisya kundi para makatulog siya ng maayos sa gabi. Gayunpaman, isa pa rin siyang mamamatay tao na kumikita sa pagpatay, at matagal na niyang sinasabi sa sarili niya na nararapat lang sa kanya na manatiling mag-isa habang buhay. Pero kahit siya, minsan ay naiisip ding umibig at mamuhay ng masaya, at iyon na nga ang laman ng isip niya nitong mga nakaraang araw. Alam niyang mahirap iyon dahil wala siyang social skills, hindi siya nag-aral sa normal na paaralan, wala siyang naging kaibigan, at bilang poison master, bihira siyang makatagpo ng bagong tao maliban sa kapwa assassin. Sinabi ni May na kailangan lang niyang lumabas at makipagkilala sa iba't ibang tao dahil siguradong may magugustuhan din sa kanya balang araw, kahit na mangangailangan iyon ng malaking effort mula sa kanya, pero bukod doon, sinabi rin itong bilisan na niya at patayin na siya. Pagkatapos ng lahat, karapat-dapat naman iyon ni May dahil sa mga dinanas ng kanyang kapatid dahil sa kanya. Ngunit biglang dumating si Gold kasama ang kanyang mga tauhan sa loob ng silid at sinabi niya kay Jero na tapusin na ito dahil sobra-sobra na ang dating advice na nakuha niya mula kay May. Ngunit diretsong tumanggi si Jero dahil kailangan niyang manatiling buhay si May. Hindi niya ito pakakasalan, pero naniniwala siyang tanging isang taong may matchmaking skills tulad nito ang makakatulong sa kanya na makahanap ng partner, kaya inalok niya itong bayaran kapalit ng tulong para makahanap siya ng asawa. Hindi iyon inaasahan ni May, at kahit ito na ang pinakakakaibang trabaho na inalok sa kanya, masaya pa rin siyang pumayag. Sa sandaling iyon, sabay-sabay na itinutok ni Gold at ng kanyang mga tauhan ang kanilang mga baril, at sinabi ni Gold na hindi makakalabas si Jero ng buhay matapos siyang traidorin, ngunit para kay Jero ay hindi iyon betrayal dahil ang panuntunan niya ay pumatay lamang ng human scum,
at hindi sapat ang kasamaan ni May para karapat-dapat itong mamatay. Ngunit ibang usapan si Gold, ang organisasyon nito ay kumikita sa pagtanggap ng trabaho mula sa mga ordinaryong tao at pagkatapos ay ginagamit ang nakalap na impormasyon upang i-blackmail at i-extort ang mga ito. Hindi mabilang kung ilang buhay na ang nasira nila, kaya para kay Jero ay tunay na marumi ito, at mukhang may bago na siyang target. Kumuha si Jero ng Sirisinj at itinurok sa sarili ang isang espesyal na poison, at habang pinaputukan siya ng grupo, bigla siyang naglaho sa harap nila kasama si May at muling nagpakita sa kisame habang may hawak na ilang vial ng poison. Makalipas ang ilang sandali, tinurukan ni Jero si May ng antidote para sa poison na ibinigay niya kanina habang ang lahat ng miyembro ng gang ay nakahandusay, nangingisay, o nawalan ng malay. Ngunit kahit ganoon ang itsura, hindi sila mamamatay dahil ang ginamit niya ay ang kanyang 300-year torment poison na magpaparana sa kanila ng hindi masukat na sakit sa loob ng ilang sandali bago ito tuluyang mawala. Samantala, tinawagan niya ang kanyang kapatid at sinabi na hindi na nito kailangang sundin ang kagustuhan ng kanilang lola. Sinubukan pa siyang kontrahin nito dahil nakapagdesisyon na siya, ngunit pinutol siya ni Jero at ipinaliwanag na napagtanto niya na ang pagkakaroon ng tunay na relasyon ay isa sa pinakamahalagang himala sa mundo, at ayaw niyang sirain ng kapatid niya ang sariling buhay para sa kanya, kaya nangako siyang siya na ang magpapakasal at magiging susunod na tagapagmana ng Poison Clan kapalit nito. Pagkatapos nito, naghanda si Jero na buhatin si May pauwi upang masimulan na nitong bigyan siya ng tamang dating advice, ngunit hindi niya alam kung paano ito hahawakan dahil hindi pa siya nakakahawak ng babae maliban kung bahagi ito ng trabaho niya. Dito sinabi ni May na hindi na niya kailangang mag-alala dahil isa talaga siyang lalaki, at hindi makapaniwala si Jero sa narinig, lalaki pala si May sa simula pa lang, at ang dahilan kung bakit siya nagbihis bilang babae ay dahil lalaki ang huling target ng kanyang kon, kaya kinailangan niyang mag-adjust kahit na kadalasan ay babae ang kanyang binibiktima, kaya bihira lang ang ganitong pagkakataon. Sa kabila nito, gusto na niyang simulan agad ang pagtulong kay Jero, kaya agad niya itong isinama sa isang matchmaking event sa araw ding iyon at may plano siyang siguradong makakatulong para magkaroon ng progreso si Jero. Dumalo si May sa event na nakadisguise bilang babae at inakit ang lahat ng lalaking naroon upang mabawasan ang kompetisyon ni Jero, at habang ginagawa niya iyon, kay Jero na ang pagkakataong kumilos, kaya naupo siya sa tapat ng isa sa mga babae sa event. Pagkatapos magpakilala ng babae, naghanda si Jero na gamitin ang kanyang trump card at agad niyang sinabi na kumikita siya ng mahigit 100 million sa isang taon, ngunit hindi iyon naging epektibo dahil inignore siya ng babae pagkatapos noon, at sinigawan siya ni May kung bakit niya ginawa ang ganong kakras na bagay. Pero para kay Jero, akala niya talaga gagana iyon dahil nabasa niya sa isang blog na gusto ng mga babae ang lalaking malaki ang kinikita. Kahit na may katotohanan iyon sa ilang aspeto, ipinaliwanag ni May na hindi dapat ganon ang simula ng usapan dahil magmumukha siyang sobrang hambog at bastos, at pinayuhan siya na tumingin muna sa mata ng babae at ngumiti bago magsalita. Sinunod iyon ni Jero, ngunit sa kasamaang palad ay mukhang creepy siya kapag ngumiti, kaya naging failure ang matchmaking event, ngunit sinabi ni May na huwag siyang susuko dahil ang susunod nilang plano ay gumamit ng dating apps. Kinahapunan, nagawa ni May na makakuha ng match para kay Jero at nagkita sila sa isang local coffee shop, ngunit nahirapan si Jero dahil umorder ang babae ng desserts para sa kanilang dalawa, at dahil sa kanyang training bilang poison master, napakahirap para sa kanya na kumain ng pagkain na hindi siya ang gumawa, kaya tulad ng inaasahan, nawirdohan ang babae sa kanyang kilos at umalis sa kalagitnaan ng date. Matapos ang ilang sunod-sunod na failure, nagpaalam si May kay Jero para sa araw na iyon at sinabi na magkikita na lang sila ulit bukas para ipagpatuloy ang plano. Ngunit nang lumiko siya sa kanto ay may isang kotse na biglang ramagasa at may lalaking sumilip mula rito at hinablot si May, ang lalaking iyon ay ang nakatatandang kapatid ni Gold, at hinihingi niya ang paliwanag kung ano ang ginawa ni May sa kanyang kapatid dahil dati ay pangarap nitong sakupin ang criminal underworld. Ngunit ngayon ay gusto na lang nitong bumalik sa kanilang hometown at magtayo ng tahimik na cleaning company dahil hindi na raw sulit ang pagiging kriminal. Alam niyang may kinalaman si May dito kaya balak niya itong torturin para malaman ang totoo. Ngunit sa sandaling iyon, napansin ng grupo ang isang lalaking nakatayo sa gitna ng kalsada, si Jero iyon, at sinubukan nila siyang banggain. Ngunit tumalon si Jero sa ibabaw ng kotse habang sabay na ibinuhos ang isang highly corrosive cleaning agent na ginawa niya sa gitna ng sasakyan, na agad itong hinati sa dalawa. Pagkatapos ay mabilis siyang pumunta sa likuran nito at bago pa tuluyang mahulog ang kotse sa tulay, hinablot niya si May at tumalon palayo sa panganib. Samantala, ang tanging nasa isip ng kapatid ni Gold matapos ang nangyari ay, alam mo, baka nga hindi sulit ang pagiging kriminal. Dito nagtatapos ang episode 1, subscribe para hindi ma-miss ang susunod na part, at sa huli,
Naupo si Jero mag-isa at napaisip, mukhang mag-isa pa rin ako. Kinabukasan, sinabi ni Jero kay Kin Osaki na makipagkita sa kanya sa isang art gallery, at noong una ay hindi niya maintindihan kung bakit. Ngunit ipinaliwanag ni Kin Osaki na kahit makakuha man siya ng date sa isang babae, sisirain din niya agad iyon. Kaya ito ay isang practice date para maayos niya ang kanyang mannerisms. Habang lumilipas ang araw, magkasamang umiikot sina Jero at Kin Osaki sa gallery, at natural ang kilos ni Kin Osaki, pero si Jero ay sobrang stiff sa kanyang mga sagot, kaya sinabihan siya ni Kin Osaki na mag-relax lang ng kaunti dahil hindi ito interview. Gayunpaman, hindi alam ni Jero kung paano mag-relax, kaya tumakbo siya at nagsimulang maghanap sa internet ng mga pick-up lines. Pero sinabi ni Kin Osaki na magsalita lang siya ng normal, na mas madaling sabihin kaysa gawin para sa kanya. Habang patuloy silang naglalakad sa gallery, napansin ni Jero ang isang DIY candy kit na nakadisplay. At hindi ito basta-bastang candy kit, ito ang kauna-unahang ginawa 40 taon na ang nakalipas. Talagang mahilig si Jero sa candy kits, at kahit collector's item ito na maaaring umabot ng 30 milyon ang halaga, handa siyang magbayad ng 5 beses pa para makuha ito. Hindi makapaniwala si Kin Osaki na maaaring maging ganoon kamahal ang isang candy kit. Pero ang makita si Jero na excited sa isang bagay ay isang magandang pagbabago mula sa kanyang karaniwang awkward na sarili. At ngayong nagkaroon siya ng pagkakataong mabasag ang tensyon sa pamamagitan ng pag-uusap tungkol sa isang bagay na pamilyar sa kanya, mas relaxed na siya at nakakagawa pa ng mga biro tungkol sa art sa halip na awkward na magbitaw ng pick-up lines. Kaya isang hakbang iyon sa tamang direksyon, nagpapasalamat si Jero kay Kin Osaki dahil binibigyan siya nito ng date rehearsal. Pero hindi pa rin niya sigurado kung paano mahahanap ng isang tulad niya ang kanyang charm. Ngunit habang sinasabi niya ito, itinuro ni Kin Osaki ang kanyang atensyon sa isang lalaki na nakaupo sa unang palapag ng gallery. Sa unang tingin, mukhang kakaiba ang lalaking iyon, nakayuko sa tabi ng isang exhibit at nagbubulong sa sarili. Ngunit mayroon pala siyang mapagmahal na asawa at mga tagahangang agad pumupunta sa kanya sa sandaling makilala siya. Iyon ay dahil isa siya sa pinakasikat na artists ng henerasyong ito. At pareho rin ang patakaran sa ibang talents dahil natural na nagugustuhan ng mga tao ang mga may kakayahan sa isang bagay na kanilang gusto o kailangan. Maaaring mukhang mababaw ang sabihing gusto mo ang isang tao dahil sa kung ano ang kaya niyang gawin, ngunit bahagi rin iyon ng iyong charm, katulad ng iyong itsura o iyong personality. Kaya kailangan niyang samantalahin ang lahat ng mayroon siya. Naiintindihan ni Jero ang sinasabi nito, pero hindi niya iniisip na mayroon siyang anumang talents na pwedeng gamitin bilang bahagi ng kanyang charm. Ngunit sinabi ni Kin Osaki na mayroon siya, total, nagawa niyang pabagsakin ang isang buong silid ng mga masasamang tao ng mag-isa gamit ang kanyang poison master skills. At imposibleng ang isang bagay na ganoon ka-impressive ay hindi maituturing na charming. Hiniling ni Kin Osaki sa kanya na lumapit at bumulong na ang kailangan lang niyang gawin ay magsimulang tumulong sa mga tao. Pero ang may bumulong sa kanyang tainga ay isang bagong karanasan para sa kanya. Kaya nagulat si Jero at napatalon paatras sa gulat. Ipinaliwanag pa ni Kin Osaki na kung gagawa siya ng mga bagay tulad ng pagprotekta sa mga high-profile clients at pagligtas ng mga hostage, mas maganda kung may mga babae sa paligid na makakakita nito, bago pa niya mamalayan, kahit isang tao ay siguradong mahuhulog sa kanya. At hindi ito dapat maging mahirap para sa kanya dahil tinatanggap na niya halos ang kahit anong trabaho basta hindi ito lantaran na masama. Hindi talaga iniisip ni Jero na gagana ito dahil isa siyang poison master na pumapatay ng mga tao. Ngunit pinaalala ni Kin Osaki na walang mga rules na nagsasabing hindi rin siya pwedeng magligtas ng mga tao. Kahit ganoon, sinabi ni Jero na parang pakiramdam niya ay inaabuso niya ang babae kung kikilos siya bilang sarili niya para lang magustuhan siya nito. Pero sinabi ni Kin Osaki na hindi naman mahalaga kung paano mo nakilala ang isang tao. Kahit natural kayong nagkabanggaan o sinundan mo siya ng 3 buwan bago iyon, basta tunay ninyong gusto ang isa't isa, gagana iyon. Tingnan na lang si Shiratori bilang halimbawa, maraming batang babae ang humahanga sa kanya dahil sa kanyang trabaho, pero pinipili pa rin niya ang kanyang asawa higit sa lahat. Kaya hinawakan niya ang kamay nito at nagsimulang tumakbo palabas ng gallery para makaiwas sa crowd. Isa itong nakakaantig na pagpapakita kung gaano nila pinahahalagahan ang isa't isa. Pero umaasa rin sana si Kin Osaki na makakuha ng autograph mula kay Shiratori, kaya hinabol niya ito.
Nang gabing iyon sa Cruise Gallery, isa sa mga painting ang ninakaw. At mukhang gawa ito ng walang iba kundi ang sikat na art thief na si Himakawa. Galit na galit ang guard dahil naglaan ng napakaraming effort ang kapten ng barko para tipunin ang mga art pieces na ito sa mga paraang hindi gaanong legal, at hindi niya papayagan na may magnakaw mula sa koleksyon na siya mismo ang karapat-dapat na nagnakaw. Nagsimula silang maghanap ng anumang senyales ng getaway boat sa malapit, pero wala silang makita sa radar, kaya inakala nilang nasa barko pa rin siya. Ngunit nakatakas na si Himakawa gamit ang isang painteng, at papunta na siya sa lupa habang nagsasalita sila. Samantala, ipinaalam sa kapten na may isang painting na ninakaw, ngunit tila hindi siya gaanong nababahala dahil iniisip niyang maliit na kabayaran lang iyon para tuluyang maalis ang isang nakakainis na peste. Pagdating ni Himakawa sa dalampasigan, malapit na sana siyang makipagkita sa kanyang team para sabay silang makatakas. Ngunit bigla na lang nilamon ang grupo ng isang vortex ng tubig dahil nakakuha na ang kapten ng isang tao para asikasuhin si Hakala. Samantala, pabalik sa barko, muling ipinaliwanag ni Kinosaki ang plano na tulungan si Jero na magkaroon ng girlfriend sa pamamagitan ng pagligtas ng mga tao. At naiintindihan ni Jero ang karamihan nito, pero wala siyang ideya kung paano siya makakahanap ng rescue jobs kung puro assassinations lang ang nagawa niya. Kinuha ni Kinosaki ang kanyang phone at ipinakita sa kanya ang isang website na tinatawag na DarkNav. Isa itong dark web job site kung saan iba't ibang criminal at kaina-hinalang trabaho ang nakapost para tanggapin ng kahit sino. Dapat ay madali para kay Jero na makahanap ng rescue job dito. At sa totoo lang, nagtataka siya kung bakit hindi pa ito naririnig ni Jero dahil halos lahat sa ganitong linya ng trabaho ay ginagamit ito ngayon. Sinabi ni Jero na karamihan ng kanyang trabaho ay dumadaan sa broker ng kanyang pamilya, kaya hindi niya kailangang maghanap ng ganito dati. Tiningnan ni Jero ang job board, pero hindi siya masyadong na-impress sa nakita niya dahil halos lahat ng trabaho ay may kinalaman sa scam o smuggling, ngunit dahil iyon sa account ni Kinosaki siya nakalogin, at deception ang kanyang specialty. Matapos pang maghanap, nakita rin ni Jero ang isang post mula sa kapten ng barko na kumuha kay Himakawa bilang hostage, at hinihingi niya na ibigay ng grupo ni Himakawa ang lahat ng art na kanilang ninakaw kung gusto nilang maibalik siya ng ligtas. Kilala ng criminal underworld si Himakawa bilang isang mahusay na art thief. Ngunit ang totoo, ang mga tina-target niya ay mga masasamang collectors na nagnanakaw ng art mula sa iba upang maibalik niya ito sa tunay na may-ari. Kaya naman sinusubukan ng crew ni Himakawa na kumuha ng isang tao na papasok sa base ng captain at ililigtas siya. Ngunit sa kasamaang palad, mukhang sina Jero at Kinosaki lang ang dumating. Inaasahan na iyon ng grupo dahil wala silang sapat na pera para makapag-alok ng disenteng reward, at walang matinong assassin ang tatanggap ng ganitong delikadong trabaho kung mababa ang bayad. Sa kabutihang palad para sa kanila, hindi pera ang habol ni Jero. Kaya pumayag siyang tanggapin ang trabaho, ipinakilala niya ang sarili bilang isang master ng Poison Clan. At nang marinig iyon ng grupo, natakot sila dahil hindi nila inaasahang makakatagpo ng isang poison master dito. Karaniwan, kailangan pa nilang ibenta ang lahat ng kanilang organs para lang mabayaran ang broker fee ng isang kasing husay niya. Pero kung talagang handa siyang tumulong, hindi na sila tatanggi. Gayunpaman, bago magsimula si Jero, may napakahalaga siyang tanong. Kaya tinanong niya ang grupo kung single ba sila, samantala, si Himakawa ay kasalukuyang nakakulong sa private quarters ng captain, at pinag-uusapan ng captain kung gaano siya kaganda. Kaya sinabi nitong ililigtas niya ang kanyang buhay kung papayag siyang maging bahagi ng kanyang collection, pero diretsahang tumanggi si Himakawa. Pumunta siya roon para nakawin pabalik ang painting dahil sinabi ng asawa ng babaeng nasa painting na iyon na lang ang huling alaala nila ng kanyang anak sa kanyang yumaong asawa. Kaya labis silang nasaktan ng ito ay manako, iyon ang dahilan kung bakit pumayag si Himakawa na nakawin ito pabalik. At tumatanggi siyang sumuko hanggat hindi niya ito naibabalik sa tunay na may-ari. Ngunit walang balak ang captain na hayaan siyang gawin iyon. Kaya inutusan niya ang kanyang mercenary na pahirapan si Himakawa hanggang sa mabasag ang kanyang determinasyon. Samantala, sina Jero at Kinosaki ay papunta na para iligtas si Himakawa. At habang tumatakbo sila, sinabi ni Kinosaki kay Jero na napakadelikado ng tanong na iyon. Mabuti na lang at inisip ng mga lalaki na code lang iyon para sa mission. Pero kung nalaman nilang ginagawa lang niya iyon para subukang mapafall si Himakawa,
masisira ang buong plano kapag nalaman niya. Kalaunan, nakarating sila sa lokasyon kung saan ayon sa GPS ay naroon si Himakawa, pero sa sandaling makarating si Kinosaki sa tuktok ng hagdan, tinutukan siya ng 2 shotgun ng mga guard. Sa kabutihang palad, bago pa siya mabaril, nagawa ni Jero na pabagsakin ang mga guard gamit ang isang split kick, habang relaxed pa na nasa bulsa ang kanyang mga kamay. Pagkatapos, humarap siya kay Kinosaki at tinanong kung ayos lang siya, at sinabi nitong ayos lang siya. Pero nagsisimula na niyang isipin na dapat ay hindi na siya sumali sa laban dahil hindi siya ganoon kahusay sa pakikipaglaban. Gayunpaman, sinabi ni Jero na kailangan niya si Kinosaki na sumama sa kanya dahil hindi pa niya nakikilala ang babaeng ito at nag-aalala siyang baka magkamali siya kung mag-isa lang. Samantala, sa quarters ng captain, si Himakawa ay ilang minuto ng time torture gamit ang waterboarding, pero pinatigil muna ito ng captain kay Hoshio dahil may balita siyang may 2 intruders na malapit. Kaya pinapanta niya si Hoshio para asikasuhin ang mga ito. At habang wala ito, balak ng captain na subukan ang mas malikhaing paraan ng pagpapahirap kay Himakawa. Habang patuloy na papunta sina Jero at Kinosaki kay Himakawa, tinanong ni Kinosaki si Jero kung ano ang plano niyang sabihin kapag nahanap na niya ito. At habang pinapabagsak ang isang grupo ng guards, sumagot si Jero ng, "Hello, will you please marry me?" Agad itong kinontra ni Kinosaki at sinabing napakasamang ideya iyon dahil malamang ay takot na takot si Himakawa ngayon. At ang huling bagay na gusto nitong marinig ay ang lalaking nagligtas sa kanya ay magpo-propose agad. Samantala, sa panig ni Himakawa, itinapat ng captain ang baril sa kanyang ulo, at akala niya ay babarilin na siya, pero mas malala pa pala dahil itinutok nito ang baril sa painting at nagbantang babarilin ito kung hindi siya susunod. Nangako si Himakawa na ibabalik ang painting ng buo, at hindi niya iyon magagawa kung sisirain ito ng captain. Kaya halos papayag na siya na gawin ang kahit anong gusto ng captain. Ngunit sa sandaling iyon, naputol ang braso ng captain, at nakita niya ang isang nagliliyab na anyo na lumabas mula sa painting at nilamon ang buong katawan niya ng apoy. Ngunit hallucination lamang iyon dulot ng lason ni Jero. At matutulog ang captain ng matagal, lumapit si Jero kay Himakawa at binigkas ang kanyang practice line, ipinakilala ang sarili bilang Poison Master at sinabing ligtas na siya dahil dumating siya para iligtas siya. Nakaramdam ng ginhawa si Himakawa na may dumating para iligtas siya. Ngunit alam niyang wala silang sapat na pera para kumuha ng isang Poison Master, kaya nag-aalala siyang baka ibinenta ng kanyang mga kasama ang kanilang mga organs para mabayaran ito. Samantala, nagpapanik si Jero dahil kahit maayos ang kanyang pagpapakilala, hindi niya napag-isipan kung ano ang susunod niyang sasabihin. Kaya hindi niya alam ang gagawin, lumapit si Kinosaki at nagsimulang kalagin ang mga tali ni Himakawa bago pa may masabi si Jero na makakasira sa lahat. Ngunit sa sandaling iyon, sinunggaban ni Hoshio si Himakawa at hinayla palayo. Ramdam ni Jero na magiging mahirap na kalaban si Hoshio para talunin niya. Kaya tinurukan niya ang sarili at sumugod sa kanya dala ang isang lethal dose ng poison. Pero bago pa siya makalapit, nakaiwas si Hoshio gamit ang biglaang pagsabog ng tubig. Kinuha ni Jero si Himakawa at inihagis siya papunta kay Kinosaki para maprotektahan muna habang siya ay haharap kay Hoshio. Sinubukan ni Hoshio na durugin si Jero sa pamamagitan ng pagpuno ng kanyang braso ng tubig para mapalakas ang impact, at ang tama nito ay lumikha ng butas sa lupa, ngunit nagawa ni Jero na maarang ang karamihan ng damage. Muling sumugod si Hoshio kay Jero, pero sa halip na umatake, iniabot niya ang isang business card at ipinakilala ang sarili bilang Water Master. Napagtanto niyang isa si Jero na Poison Master at mas gugustuhin niyang iwasan ang laban dahil magiging napakalaki ng kapalit para matalo siya. Kaya tinanong niya kung handa ba siyang umatras kapalit ng bayad na 10 beses ng ibinayad ng grupo ni Himakawa. Samantala, sa itaas na palapag, napansin ni Kinosaki na may natitirang likido pa ang syringe na ginamit ni Jero, at iniisip niyang gamitin ito sa sarili para makatulong sa laban. Ngunit sumigaw si Jero na huwag niya itong hawakan dahil hindi iyon enhancement drug kundi deadly poison. Bawat assassin family ay may genetic trait na naipapasa sa bawat henerasyon. At sa pamilya ni Jero, ito ay ang kakayahang palakasin ng husto ang kanilang physical attributes kapag may deadly poison na dumadaloy sa kanilang katawan. Ang ganitong genetic traits din ang dahilan kung bakit malayang nakokontrol ni Hoshio ang tubig sa labanan. Tungkol sa alok niya kanina,
Tinanggihan ito ni Jero at nadismaya si Ushio dahil alam niyang magiging magastos ang laban, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Nagpakawala siya ng water blast, ngunit nakaiwas si Jero dahil mas lumalakas ang kanyang kakayahan habang papalapit siya sa kamatayan. Ngunit kung tamaan siya ng direkta, siguradong mamamatay siya kaya kailangan niyang umiwas. Hindi maintindihan ni Ushio kung bakit ibinibigay ni Jero ang lahat sa mission na ito kahit wala siyang makukuhang kapalit. Nagsimula siyang mag-isip kung may romantic na relasyon ba sina Jero at Himakawa, ngunit hindi siya sinagot ni Jero. Nagawa niyang magasgasan ang suit ni Ushio gamit ang isang karayom. Sa una ay hindi ito pinansin ni Ushio, ngunit bigla itong nagliyab dahil ang karayom ay may halong napakalakas na acid. Sinamantala ni Jero ang pagkakataon at sunod-sunod na inatake ang faceplate ni Ushio hanggang sa ito ay mabasag. Habang ginagawa niya ito, ipinaliwanag niya na kahit isang estranghero pa lamang si Himakawa sa kanya ngayon, maaaring maging mahalaga siya sa kanya sa hinaharap, kaya gagawin niya ang lahat para mailigtas siya. Ang buhay ni Jiro ay malayo sa pagiging normal pagdating sa socialization. Ngunit bilang bahagi ng kanyang training, tinuruan siya tungkol sa iba't ibang paraan ng pamumuhay ng ordinaryong tao sa pamamagitan ng serye ng mga hidden cameras na inilagay sa mga silid ng ilang pamilya sa buong Japan. Ang napakalaking paglabag na ito sa privacy ay ginawa upang maunawaan niya na ang mga ordinaryong tao ay namumuhay ng walang kabuluhan at mababaw na buhay na walang anumang mas mataas na layunin, para hindi siya mag-atubili kapag dumating ang oras na kailangan niya silang patayin. Ngunit ang simpleng buhay na iyon ng sabay-sabay na pagkain ng almusal kasama ang pamilyang nagmamalasakit sa iyo ang mismong gusto ni Jiro, at gagawin niya ang lahat para makuha ito, kahit pa ikamatay niya. Tumawa si Ushio sa mukha ni Jiro at sinabi na kung ang magiging susunod na pinuno ng Poison Clan ay nagsasabi ng ganitong kabobohan, hindi magtatagal ang clan. At para masigurado ang pagkatalo ni Jiro, nagpa siya si Ushio na gamitin ang kanyang trump card, ang kanyang modified bloodline, kasama ang Hell Slashes. Pinapayagan siya nitong lumikha ng napakalaking agos ng tubig na kumikilos bilang matatalim na latigo. At sapat na ang isang hampas mula rito para punitin ang laman at buto. Kaya muli, napunta si Jiro sa dehado sa laban, para lalo siyang inisin, sinadya niyang targetin sina Himekawa at Kinosaki habang nasa gitna ng laban, dahilan para matamaan si Kinosaki ng hiwa sa likod nang itulak niya si Himekawa palayo sa panganib. Pagkatapos, sarkastikong humingi ng paumanhin si Ushio kay Jiro dahil nasaktan ng isang inosenteng tao at sinabi niyang sisiguraduhin niyang babayaran niya ang pinsala, ngunit mangyayari lamang iyon kung makaliligtas ito. Samantala, sa itaas, agad na lumapit si Himekawa upang tingnan si Kinosaki. Nang makita niya ang kalagayan nito, tinanong niya kung bakit umaabot sila ni Jiro sa ganitong sukdulan para sa kanya. Sinabi ni Kinosaki na una sa lahat, trabaho nilang iligtas siya. Ngunit para kay Jiro, mas mahalaga ito kaysa sa iniisip niya, kaya ginagawa niya ang lahat para mapanatili siyang ligtas. Tinanong ni Himekawa kung bakit aabot sa ganoon si Jiro para sa kanya. Ngunit hindi sinagot ni Kinosaki ang tanong at sa halip ay sinabi kay Himekawa na umalis na habang may pagkakataon pa siya dahil maaaring targetan siya ulit ni Ushio kapag nagkaroon ito ng pagkakataon. Gayunpaman, tumanggi si Himekawa na iwan ang mga taong dumating para iligtas ang kanyang buhay. Kaya tinanong niya si Kinosaki kung may maitutulong ba siya. At sa sandaling iyon, napansin nilang dalawa ang natitirang poison ni Jiro sa karayom. Lalong lumalakas si Jiro habang dumarami ang poison sa kanyang katawan. Kaya sa normal na sitwasyon, madali sana niyang mapapanalo ang laban sa pamamagitan lamang ng pag-inject ng mas marami pa. Ngunit ang buong supply ng mga karayom na dala niya ay naduraj nang ibinagsak siya ni Ushio sa lupa. Sa limitadong dami na na-inject niya sa sarili, hindi siya sapat na mabilis para makalapit kay Ushio nang hindi nahihiwa-hiwalay. Mayroon pa siyang sariling modified bloodline trump card. Ngunit mula pagkabata, tinuruan siyang maging maingat sa paggamit nito sa laban dahil ang isang trump card ay epektibo lamang kapag walang ibang nakakaalam kung ano ang ginagawa nito maliban sa kanya. Dahil dito, sinabi sa kanya na kung sakaling mapilitan siyang gamitin ang kanyang trump card laban sa isa pang master, kailangan niyang patayin ito anuman ang mangyari. Malamang na ganoon din ang itinuro kay Ushio, kaya tiyak na papatayin niya si Jiro sa sandaling magkaroon siya ng pagkakataon. At dahil dito, halos wala nang pagpipilian si Jiro kundi gamitin ang sarili niyang trump card. Ngunit sa kabutihang palad para kay Jiro, sa sandaling iyon ay tumalon pababa si Himekawa mula sa itaas na palapag at eksaktong bumagsak sa ibabaw niya dala ang isang espesyal na package.
Agad na nagpanik si Jiro dahil hindi pa siya kailanman napalapit ng ganoon sa babae, kaya tinanong niya kung ano ang ginagawa nito. Ipinaliwanag ni Haimkawa na hindi niya pwedeng basta ihagis iyon pababa dahil sisirain agad iyon ni Ushio sa oras na malaman niya kung ano iyon. Hindi pa rin maintindihan ni Jiro kung bakit pinili niyang bumalik gayong siya ang target ni Ushio. Ngunit habang pinahahalagahan ni Haimkawa ang pagsisikap ni Jiro na iligtas siya, hindi siya yung tipong tatayo lang at manunood habang may ibang nagsasakripisyo ng buhay para sa kanya. Gaya ng inaasahan, agad na hinawakan ni Ushio si Haimkawa at kinutya ito dahil sa pagiging tanga na bumalik kahit hindi naman siya kayang lumaban. Ngunit ang hindi niya napansin ay distraction lamang si Haimkawa para mabigyan si Jiro ng sapat na oras upang gamitin ang natitirang poison. Nagpanik si Ushio sa sandaling makita niya ang sirisinj sa kamay ni Jiro at inutusan siyang ibagsak iyon kung ayaw niyang pasabugin ang ulo ni Haimkawa agad. Ngunit tuluyan nang naubos ni Jiro ang laman ng sirisinj. At ngayong nasa sistema na niya ang buong dose ng poison, mas naging mabilis siya kaysa dati. Sa katunayan, napakabilis niya na nagawa niyang lampasan ang perception ni Ushio. At bago pa nito namalayan, natusok na niya ang leeg nito gamit ang maliit na dose ng parehong poison. Para sa kanya, ito ay enhancer, ngunit para sa isang taong walang poison resistance tulad ni Ushio, nagdudulot ito ng agarang paghinto ng kanyang katawan at mga internal organs. Dahil dito, nawalan siya ng kontrol sa kanyang powers at sumabog ang kanyang suit ilang sandali matapos iyon. Pagkatapos, binuhat ni Jiro si Haimkawa na nawalan ng malay upang dalhin siya sa ligtas na lugar, ngunit napagtanto niya na nahahawakan ng kanyang kamay ang dibdib nito. Kaya muli siyang nagpanik at tinanong si Kin Osaki kung ano ang dapat niyang gawin. Samantala, si Ushio ay nasa gitna ng isang matinding hallucination kung saan pakiramdam niya ay sinusunog ang kanyang katawan hanggang maging abo. Ngunit kalaunan, binigyan siya ni Jiro ng antidote upang maalis siya sa estado na iyon. Hindi lang iyon, naalala niya na ang bloodline ng Water Clan ay may hereditary condition kung saan allergic sila sa normal na hangin, kaya sila nagsusuot ng ganitong suit at tinatakpan ang karamihan ng kanilang katawan ng tubig sa lahat ng oras. Kaya dahil nasira niya ang suit nito, gumawa si Jiro ng cream upang makatulong sa pag-manage ng kanyang allergic reactions hanggang sa makagawa siya ng bagong suit. Hindi maintindihan ni Ushio kung bakit gagawin ni Jiro ang lahat ng ito at tinanong kung ito ba ang paraan niya ng pagpapakita ng awa, ngunit sinabi ni Jiro na inilalagay lamang niya ito sa tamang lugar nito. Dahil ngayong natalo at tinulungan na niya ito, malalaman na nito na huwag na siyang gambling pa sa hinaharap. Tutal, hindi naman sulit ang investment, at wala nang naisagot si Ushio roon. Pagkatapos, hinarap ni Jiro ang kapitan, at labis itong natakot dahil ayaw na nitong maranasan muli ang matinding lason. Kaya humingi ito ng paumanhin at sinabing hindi na niya ito uulitin. At sinabi ni Kin Osaki na ang kanyang legal na art collection ay maayos na, kaya manatili na lang siya roon at tigilan na ang pagnanakaw ng sining mula sa mga inosenteng tao. Kung hindi, magkakaroon ng mabibigat na konsekwensya. Hindi makapaniwala si Ushio na balak talagang palayain ni Jiro ang kapitan na parang simpleng parusa lang sa halip na patayin ito matapos ang lahat ng nangyari. Ngunit ipinaliwanag ni Jiro na kung babalik man ang kapitan sa pagnanakaw ng sining, tatamaan siya ng 1,000-year torment poison ni Jiro, at mas masahol pa iyon kaysa kamatayan. Kaya dapat ay matalino itong umiwas sa gulo. Tinanong niya si Ushio kung ayos lang ba iyon, at sinabi nitong wala itong problema dahil wala naman siyang balak na mahuli pa muli. Pagkatapos, tinanong niya sina Jiro at Kin Osaki kung gusto ba nilang sumabay pabalik sa mainland. Pumayag silang dalawa, ngunit kalaunan ay nalaman nila na ang sinasabi ni Haimkawa na sasakyan ay ang kanyang pet shark. At ang kumapit sa palikpik ng isang painting sa gitna ng dagat habang kumakapit para sa buhay ay hindi talaga masaya. Makalipas ang ilang oras, matagumpay na naibalik ni Haimkawa ang painting sa tunay nitong may-ari, at labis ang tuwa ng batang babae na muling makita ang painting ng kanyang ina. Ang iba pang miyembro ng team ni Haimkawa ay labis ding masaya na makita itong naibalik sa tamang may-ari. Ngunit habang nagdiriwang ang lahat, nakatayo si Jiro sa gilid dahil ayaw niyang makaakit ng pansin. Isinabot muli ang painting sa lugar nito at ipinaliwanag ng ama ng bata na pumanaw ang kanyang asawa sa isang traffic accident ilang taon matapos ipanganak ang kanilang anak. Kaya iyon na lang ang natitira sa kanya, maaari sana nilang ibenta ang painting para magkaroon ng sapat na pera upang manirahan sa mas maayos na bahay at mamuhay ng maginhawa. Ngunit para sa kanila, napakahalaga nito kaya hindi nila kayang ipamigay. Sa sandaling iyon,
Tinawag ni Haimkawa si Jiro at sinabing lumapit siya sa camera dahil nais siyang pasalamatan ng bata ng personal. Tinangka ni Jiro na tumanggi dahil pakiramdam niya magiging awkward ito, ngunit sinabi ni Kin Osaki na sumama na lang siya dahil karapat-dapat siyang purihin matapos ang lahat ng ginawa niya. Lumapit si Jiro at sinabi ng bata na labis siyang nagpapasalamat dahil nailigtas nito ang painting ng kanyang ina. Nagpasalamat din si Haimkawa dahil noong una niyang marinig na isa itong master, inakala niyang isa ito sa mga malamig na taong walang pakialam sa iba o sa mga bagay na tingin nila ay mababa. Ngunit napagtanto niyang iba si Jiro kumpara sa iba. At habang nagpapasalamat ang lahat kay Jiro, idinagdag din ni Kin Osaki ang kanyang pasasalamat dahil kay Jiro na pumayag magbayad ng medical bills ng kanyang kapatid ay mabilis itong gumagaling. Hindi pa kailanman naranasan ni Jiro na pasalamatan ng ganito karaming tao ng sabay-sabay, at medyo nakaka-overwhelm ito. Kaya balak niyang umalis sandali para magpahinga, ngunit bago siya makaalis, tinawag siya ni Haimkawa at sinabing gusto niyang pag-usapan ang reward ni Jiro bago siya umalis. Kahit ibenta pa nila ang kanilang mga organs, hindi iyon sapat para bayaran ang ginawa ni Jiro para sa kanila. At wala silang sapat na pera para bayaran siya, kaya nag-alok si Haimkawa na gawin ang kahit ano na gusto niya bilang kapalit. At hindi handa si Jiro sa ganitong uri ng alok. Sa huli, inayos ni Kin Osaki na magkaroon ng date sina Jiro at Haimkawa sa ilalim ng dahilan na selebrasyon ng tagumpay ng misyon. At perpekto ang pagkakataon dahil matapos siyang iligtas ni Jiro, malamang ay lalo pang lumakas ang nararamdaman ni Haimkawa para sa kanya. Kaya ito na ang tamang oras para sabihin niya kung ano ang nararamdaman niya. Ngunit sa kasamaang palad, halos hindi makabuo ng dalawang pangungusap si Jiro ngayon dahil sobrang kinakabahan siya sa pakikipag-date. Pinapanood siya ni Kin Osaki mula sa malayo, ngunit ito mismo ang dahilan kung bakit tinuruan siya ni Kin Osaki ng mga conversation lessons. Isa sa mga iyon ay kapag wala kang masabi, magandang panimula ang magbigay ng papuri sa suot niya. At ngayon, maraming interesting na suot si Haimkawa na pwedeng purihin ni Jiro, kaya hindi dapat ito maging mahirap para sa kanya. Naalala ni Jiro ang mga lesson ni Kin Osaki at napansin ang necklace na suot ni Haimkawa, ngunit kailangan pa niyang ayusin ang kanyang paraan ng pagpuri dahil ang una niyang sinabi ay mukhang luma at worn out ang necklace. Napakasamang paraan iyon para magsimula ng usapan dahil maaaring ma-offend si Haimkawa kung mahalaga iyon sa kanya. Ngunit sa kabutihang palad, random na trinket lang iyon na nabili niya sa flea market, kaya wala lang sa kanya. Maraming paraan para ipagpatuloy ang usapan mula roon, ngunit wala talagang maisip si Jiro na sasabihin, at karamihan sa mga tao ay maiinip o iisipin siyang kakaiba sa puntong iyon. Ngunit relaxed lang si Haimkawa, kaya hindi siya naaabala. Maaaring ayos pa si Jiro sa ngayon, ngunit ilang sandali na lang ay maaaring magkamali siya. Kaya nagpa siya si Kin Osaki na tulungan siya at kumonak sa monitor sa likod ni Haimkawa upang magpakita ng mga mensaheng makakatulong kay Jiro. Lumapit ang manager ng restaurant at sinubukang pigilan siya dahil hindi para sa customers ang monitor, ngunit ginamit ni Kin Osaki ang kanyang puppy dog eyes at agad na napahanga ang manager. Samantala, napansin ni Haimkawa na hindi pa kumakain si Jiro. Kaya tinanong niya kung may problema, at ipinaliwanag niya na bilang isang poison master, tinuruan siyang huwag kumain ng anumang hindi niya mismo ginawa. Kaya palagi siyang kumakain mag-isa at naging second nature na iyon sa kanya. Kaya nahihirapan siyang kumain sa isang restaurant. Medyo naiintindihan ni Haimkawa ang nararamdaman ni Jiro dahil noong lumalaki siya, madalas din siyang mag-isa. Lumaki siya sa isang orphanage at kadalasang mag-isa lamang. Ngunit isang araw, inampon siya ng isang napakayamang matandang lalaki na malapit ng mamatay. Hindi dahil espesyal siya o may masamang balak ang matanda, kundi dahil wala itong anak at gusto nitong iwan ang kanyang kayamanan sa isang tao. Matapos mamatay ang matanda, minana ni Haimkawa ang napakalaking yaman at ang family estate nito. Ngunit habang iniikot niya ang lugar, natagpuan niya ang isang silid na puno ng mamahaling art pieces na ninakaw ng matanda mula sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi niya kayang tanggapin ang pagmamana ng mga bagay na hindi naman sa kanya, kaya nagsimula siyang hanapin ang tunay na mga may-ari at isa-isang ibalik ang kanilang mga painting. Ngunit napakamahal gawin iyon kaya halos wala na siyang pera ngayon. Maraming tao ang tumatawa sa kanya dahil sa desisyong iyon, ngunit para kay Jiro, si Haimkawa ang pinakakol na taong nakilala niya sa matagal na panahon. Ngayon lang naranasan ni Jiro ang ganitong klaseng taus-pusong pasasalamat dahil nakatulong siya sa iba. Ngunit matagal nang ginagawa ni Haimkawa ang ganitong bagay, kaya siguradong napakarami na niyang natulungan.
Napaluha si Haimkawa dahil ito ang unang beses na may taong hindi niya kaibigan ang pumuri sa kanyang mga pagsisikap. At iniisip ni Kinosaki na ito na ang perpektong timing. Kaya nagpadala siya ng mensahe na nagsasabing yayain na siya ni Jiro ngayon. Pagkakita nito, tumayo si Jiro at sinabi kay Haimkawa na may pabor siyang nais hilingin. Namula si Haimkawa dahil alam na niya kung saan ito papunta. Ngunit ikinagulat niya nang hingin lamang ni Jiro na maging kaibigan niya siya. Napatawa siya ng bahagya at sinabing akala niya ay yayayain siya ni Jiro makipag-date. At inamin ni Jiro na gusto rin niyang gawin iyon, ngunit sa ngayon, wala pa siyang gaanong alam tungkol kay Haimkawa. At mas mahalaga, wala ring alam si Haimkawa tungkol sa kanya. Maaaring nakagawa siya ng magandang unang impresyon, ngunit marami pa siyang madidilim na bahagi na hindi pa niya naipapakita. Kaya nais niyang magsimula bilang magkaibigan upang makilala nila ang isa't isa ng maayos bago niya ito yayain makipag-date. Bukas si Haimkawa sa ideyang iyon at pumayag na maging kaibigan ni Jiro. At iminungkahi pa na muli silang mag-hangout sa lalong madaling panahon, ngunit pagkaalis niya, sinabi ni Kinosaki kay Jiro na mayroon na naman siyang panibagong potential love interest na nakapila para sa kanya.